May welcomed the customers as they enter the shop. Hindi ko yata kayang matumbasan ng level ng energy na meron silang tatlo. Ang sarap nilang katrabaho, maski ako ay na-entertain nila. Kaya ayon dumagsa ang nag-order ng sabi ni May na specialty ko. Natatawa pa nga kami dahil nakikisabay pa ito sa music dito sa loob at sinasayawan ng kanta. Kaya siguro dumarami na rin ang mga naging suki namin dito dahil sa galing nitong tatlo. Just like our normal day. We closed the shop at exactly 4 o'clock p.m. I gave them each tip as a reward as well. Hindi rin ako naghihintay ng matagal dahil dumating kaagad si Lucas kasama ang mga bata para sunduin ako. At dahil nga nangako ako sa kanila na ipapasok ko sila sa loob, iyon at nanatili muna kami sa loob. Ang saya pa nga nila. Mommy, your shop is so beautiful and oh, what's this? Nilingon ko ang anak ko at nakita ko ito sa counter area at turo-turo yung mga sprinkles nang nakalagay sa loob ng glass. That's the toppings to be put in the coffee, baby, para mas maganda para sa mga customers and mas delicious at the same time. I explained and that made his face go, whoa! Wanna have one? I asked, and as expected, they both said yes excitedly. At syempre dahil ayaw ko naman silang painumin ng maraming kape, kaya ang ginawa ko ay mas dinamihan ko na lamang ang gatas. I also made one for Lucas, and they all both loved it. Hearing their compliments made me happy. Umuwi na rin kami agad pagkatapos niyon. Kumain kami ng hapunan sa likod ng bahay para naman maiba. Umorder na lang din kami ng super meal, kaya ayon at ang sarap ng kain namin. Naglatag lang kasi kami ng tela sa Bermuda grass dito sa labas. Nakisabay pa nga ang panahon at ang dami pang bituin sa langit at mahangin. Ang sarap lang ng hapunan namin. So how's school mga anak? Lucas asked and took a bite of the chicken joy he was holding. Itinaas ni Pelly ang kamay niya kaya tumingin kami sa kanyang pareho. I got 5 stars in English. Wow, as expected from my princess. She is really smart that she always topped the class. I'm so proud of you, baby. Keep it up, I said happily. She thanked me after. My baby is indeed an angel. And Lucas hugged her to show his happiness instead of commending her through words. We were so happy. Ang dami naming tawa roon dahil nagkulitan pang mag-ama matapos naming kumain. Dinamay pa nga ako, talagang kiniliti ako dahil ayaw daw akong sumali sa laro nila. Kaya nauwi sa habulan namin ni Lucas ang lahat. Nag-enjoy naman ako kahit namuntikan na akong malagutan ng hininga dahil sa sobrang kiliti. Pagkatapos ng pagkukulitan namin ay umupo na ulit kami roon at nagnilay-nilay sa paligid. Pero ilang saglit pa ay biglang nagsalita si Lucas sa tabi ko. Want to hear some story about Daddy and Mommy? Lucas started the conversation. Napabalikwas naman si Matt sa pagbangon, galing sa pagkahiga sa hita ko, at napatingin sa daddy niya. Yes, Daddy, we want to, he excitedly replied. Huli nang bumangon si Feli dahil hindi agad nito napansin ang anunsyo ng daddy niya. At katulad ng inaasahan namin, sobrang interesado nga nilang marinig ang kwento ng ama nila. Alam niyo ba noon, nung nagsuschool pa kami ni Mommy, palagi kaming napupunta sa ganitong place or sa mga amusement park kapag nakakapag-ipon kami ng enough money every Saturday. Really po? So, you went frequently to play po? Matt asked and so Lucas nodded. Wow! I want to that din po when I grow up. I caressed his soft hair and said, With Princess? Sure, you can do that. I smiled. But to my surprise, he shook his head. I can always go there with Pelly, but someday, when I already have a girlfriend like Mommy po, we will always go there, he replied. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. What? Lucas exclaimed in shock. Oh God, I didn't know my son was already thinking about this kind of things. Where did he learn this? Baby, you're too young for that. But it would be more fun if you and Feli would spend time there. Saad ko na lang. Yes, me. I would really love to go there with Feli always. Matt replied. There he goes. At least na iba kong usapan. Ayoko talaga mag-open up siya ng topic about that kind of talks. Kasi na-anxious ako.
They were still so young, and we want to treasure every moment with them while they're still young. Nagkatinginan kami ni Lucas at nakita ko ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Nginitian ko na lamang ito at marahang hinimas ang pisngi nito. Huwag kang mag-overthink, malayo pa yon. I comforted him. Napangiti na rin ito pagkatapos. I understand him. Yan naman ang palaging kinakatakutan ng karamihan sa mga magulang eh. Ang tuluyang maging independent ang kanilang mga anak. Kung pwede nga lang ay sa amin na lang parati ang mga anak namin. Pero hindi eh. Aabot at aabot talaga ang puntong yun sa buhay natin. At ayun nga, inilihis ko na lamang ang usapan at parehong pinisil ang mga pisngi nila. I asked them about their school, their friends. Sabi pa nila ay naglaro sila kanina kasamang mga bagong friends nila at sobrang saya raw nila. No wonder ang dudungis nila pagsalubong sa akin kanina. Instead of watching TV, we spent our night there outside, talking about some random things and playing whenever the kids wanted us to. Hanggang sa tuluyan na nga silang nakatulog doon. Time flew past and we became closer. I became more content with my family. Ganoon na lamang ang naging takbo ng buhay namin at madalas kaming namamasyal tuwing weekends. I even started to enroll Feli to a homeschool dahil sooner ay babalik na kami sa doktor ni Feli for her operation and her cochlear implant. I am excited yet nervous. I and Lucas were even having a hard time deciding, and so we asked for Nanay and Tatay's help and they immediately agreed as long as the doctor could assure the safety of my princess. Kaya simula noong nakaraang linggo ay si Matt na lamang ang pumapasok sa eskwelahan niya. Sinasama naman namin si Feli dahil hindi siya pwedeng iwan sa bahay, lalo na't 9:00 pang dating ng assigned homeschool teacher niya. Kaya isasama ko muna siya sa akin dito sa shop at uuwi rin kami mamaya. Take care, baby Matt, ah. Be good in school, I said to my son and kissed him on his cheeks. I then faced Lucas who looked preoccupied. Kanina pa siya ganito. Han? I called him. At dahil mukhang wala itong narinig ay inulit ko ito. And thankfully he looked at me immediately. I forced to smile at him despite of anxiousness I felt. Aalis na ako. Mag-ingat ka ha. See you at home, I said sweetly. Mabilis naman itong tumango at ngumiti sa akin na halatang pilit lang naman. Oh sure, Han. Mag-ingat ka rin. I love you, he said and printed me a kiss on my lips. Pero habang dumadaan ng mga araw ay laking gulat ko nang unti-unti na namang bumabalik ang pagkabahala sa mukha ni Lucas. Palagi siyang lutang at masyadong tutok sa trabaho niya. Namuntik na siyang maubusan ng oras para sa mga anak niya. I've been so silent all this time. Dahil pakiramdam ko ay mauuwi lang sa sagutan kapag magtatanong ako sa kanya. Kaya ang gusto ko lamang ay hintayin siyang mismo magsabi sa akin. Pero mukhang malabong mangyari yon. Miss Althea, nagbalik lamang ako sa realidad nang marinig ko si Gwen na tinawag ang pangalan ko. Mabilis ko itong binalingan ng tingin. Sorry Gwen, what is it? I asked. Ayos lang po ba kayo? She asked and I could sense the concern in her voice. Yes, I'm alright, I lied. I'm actually not. Lucas was again showing those weird acts towards me and the children this past few days, and I can't help but to overthink. Sure po kayo, miss? Baka po may maitulong po ako. Willing po akong makinig. I sighed upon hearing her. Napatingin naman ako sa kabilang sulok kung saan nandun si Feli habang inaayusan ni May ang buhok niya. I was just worried, I answered. Hala, bakit po miss? May problema po ba? Gwen, can I ask? Sure po miss, I'll do my best to answer you po. Do you think someone will possibly repeat their mistakes in the past that they said they already regret? I said. I felt bad about my doubt to Lucas. You can't blame me. I was already traumatized by what happened to our marriage back then. I am afraid that it would happen again. Also now that my husband is acting weird again. What worries me the most was that he doesn't want to tell me anything. Napatitig naman si Gwen sa akin na parang pilit binabasa ang aking mga mata. To be honest, Miss Althea, hindi pa ako naka-experience ng mga yan from my previous relationship. Pero sa mga magulang ko po, oo.
she replied. I remained silent and let her continue. Since ako po yung panganay sa aming magkakapatid, I experienced and witnessed how they fight and how my father hurt my mother with his own hands. She continued and sighed. How sad to hear that from her. Gwen was such a young woman, and because of her bubbly personality, I didn't know that this was actually her parents' situation. Iniwan po kami ng tatay namin. At dahil nga 12 taong gulang pa lang ako at 4 na taon pa lang ang kapatid ko noon, kaya sobrang hirap ng naging buhay namin. Kaya hindi ko maiwasang magtanim ng sama ng loob sa tatay ko. Dahil na rin sa kadahilanang parati kong nakikita si nanay na umiiyak tuwing gabi. Pumiyok pa ang boses ni Gwen, kaya nagulat ako na nagawa kong hawakan ang kamay nito na nakalapag sa lamesa. Pero nung graduate po ako ng junior high school, bigla pong nagpakita si tatay sa amin. Nakakapagtaka nga lang po at malaki pong inihulog ng katawan niya. At bigla na lang siyang lumuhod sa harapan ni nanay at humingi ng tawad. Sabi niya pinagsisisihan niya na raw lahat ng naging desisyon niya at muntik pong masira ang pamilya namin. She smiled sadly. What happened? Nagkaayos na ba ulit kayong pamilya? I asked curiously. Yes po. Maayos pong relasyon namin ngayon and thankful naman po si nanay na binigyan niya ng huling pagkakataon si tatay. Nasangkot daw po kasi siya sa droga noon kaya nagboluntaryo po siyang magparehab. Kaya ayun, at masaya naman na ulit kami ngayon. Tama nga, kailangan din natin magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Hindi kasi natin alam na may naghihintay na mas maayos na buhay pagkatapos ng unos dahil sa pamamagitan din niyon ay may natutunan din tayo para hubugin tayong mas matatag at matapang. Kaya kung ako pong tatanungin niyo, Miss Althea, sa tingin ko po ay choice na nila kung gagawin nila ulit yun. Pero sa kaso niyo po ay nagsisisi na nga raw ang sinasabi niyong tao kaya sa tingin ko po hindi na niya yun uulitin pa. She concluded. I smiled at her. Thank you so much, Gwen. No problem, miss. Masaya po akong napagaan ko ang kalooban niyo. She replied. I was about to say something in response, but then we immediately heard the opening of the door as a group of customers arrived. Bumalik na kaagad kami sa trabaho matapos niyon. Thankfully nakapag-usap pa kami ni Gwen at kahit papaano ay napagaan niya ang loob ko. At doon nga napatuloy kami sa ginagawa namin. Pagpatak naman ng 9:00 ay nagpaalam na muna kami sa kanila para umuwi sa bahay at samahan si Feli sa homeschool niya. Ang bait nga ng teacher Jenny niya at napaka-sweet. Sa katunayan ay nasa mid-20s pa ata ito. At nang tanungin ko siya ay nagpa-part-time din pala siya sa pag-homeschool teacher. Ang bilis nga nilang magka-close ni Feli dahil sa aliwalas ng aura niya. Ang bait niya rin kasi. Sa humigit kumulang 3 oras na discussion nila ay nandoon lang ako sa kabilang gilid at tahimik na nanonood sa kanila. Feli is indeed a smart girl. Ang bilis niya kasing turuan at talagang nagtatanong siya kapag hindi niya maintindihan. I prepared them some snacks also. I baked cookies for them. Dahil yun din ang request ni Feli sa akin bago pa man makarating si Teacher Jenny niya kanina. Bye, Miss Valiente. I'll go ahead. Pagpapaalam nito sa akin. She looked at Feli and smiled at her. Bye, baby Felicity. See you tomorrow, she said using her hands. It was already 3 in the afternoon and I believe maya-maya ay uwian na ng Kuya Matthew niya. At dahil nga ayaw kong mabagot ang baby ko rito sa bahay ay nag-bake na lamang kami ng cookies para sa kambal niya at sa daddy niya. We enjoyed it though. Ang sarap pa nga ng nagawa namin. Fast forward. Lucas and Matt arrived exactly in the afternoon. May dala na nga laruan ng kuya niya pag uwi. Didalhan pala niya kasali si Feli ng bahay-bahayan na talagang nagustuhan ng kapatid niya. Hindi na rin sila nagawang maghintay pa dahil nakahanda na rin ako ng hapunan bago pa man sila dumating. Pinapunta na rin namin sila sa kusina at ipinatikim ang bake naming cookies. Kuya Matt, Daddy, come here already and Feli is excited na ipakain sa inyo itong cookies. I announced and so they hurriedly came inside the kitchen and saw the jar of cookies. Wow, this looks fancy, Lucas commented as he took a piece of cookie from the jar, as well as Matt who's already sitting at the table. And as expected, they loved it. But the twist is, Felicity was the one who mixed it. Siya ang pinagtimpla ko ng mga ingredients at hindi ako. At doon ay mas lalo silang nasurpresa. I can also see that Lucas was so proud of her, the way he hugged and kissed Feli. At kahit paano'y nakalimutan kong pag-iisip ko sa mga oras na yon.
But then as soon as I started preparing the table for our dinner, he volunteered to help me. Nagbalik lang ulit ang pagkabahala ko dahil paminsan-minsan itong nakalimutan ng mga nais niyang gawin. Sa buong oras naming namalagi sa kusina ay na kay Lucas lang talaga nakatuon ang mga mata ko. Pilit kong binabasa lahat ng galaw niya. At doon ko napansin ang pagkaproblemado niya. May nililihim siya at alam ko yon. Maski ngayon nasa kwarto na namin kaming dalawa. God knows how I really wanted to ask him. But at the end, I still chose to remain silent and slept first. But in the middle of my sleep, hindi ko naman alam na umalis ito. Ngunit nang hindi ko naramdaman ang presensya nito sa tabi ko ay nagising kaagad ako. At tama ngang hinala ko. Walang Lucas ang nasa tabi ko. And instead of going back to sleep as what my body wanted me to, I still chose to get up and go downstairs to look for him. Thankfully, nahanap ko agad ito nang mapansin kong bukas ang ilaw sa kusina. And from here, I could see him sitting on the chair while stirring the cup of coffee on the table. As if he was thinking about something. He looked like he was deep in thought. At ano pa nga bang ginawa ko? Of course, I followed him to the kitchen. At first, he didn't notice me, and so I have to call him. "Honey," he said in surprise. "Gising ka pa pala. It's already midnight, kaya mas maiging bumalik ka na lang sa loob." I sighed. Naiinis ako sa sarili ko dahil nagawa ko pang pagdudahan ng asawa ko. Well, in fact, he obviously seemed like he was more problematic beyond that. I sat beside him and caressed his shoulder. "Okay ka lang ba?" I asked worriedly. He just nodded and sighed after. "Yes, why did you ask?" Pero hindi ako kampante sa naging sagot niya. Lucas is indeed good in hiding and acting. Pero this time hindi niya na ako madadala sa pag-deny niya. "Lucas, I want to ask you something," I said. He just nodded and so I continued. "This past few days, you've been consistently acting weird in front of us. Palagi kang wala sa sarili at halatang may iniisip ka." I started. "Tell me, may problema ba?" I asked him after. He just gave me a confused look and chuckled after. "A fake one." "What are you talking about, hon?" "Of course, no. It's just a small matter and I've been busy na rin kasi this week. Kaya sorry kung naging ganoon na pala ako sa harap niyo ng mga bata." He replied, pero umiling lamang ako rito. "No, Lucas, please quit lying. I know you and all I wanted is for you to be open. Talk to me whenever you wanted to. Sabihin mo sa akin ang mga problema dahil alam mo, I've been sick for days also just trying to find out what's your problem," I said honestly. Mukhang nasobrahan ko ata ang sinasabi ko, kaya napatigil ito at maya-maya'y napalunok. Humigop ito sandali ng kape sa tasa at napabuntong hininga. "Sorry for making you overthink about how I acted, hon. Alright, I was just having a small problem in the company, and I just needed to look for a solution as soon as possible. That's it," he said. And I guess he was already telling the truth. But I'm not yet convinced. Small problem? I don't think so. "Kumusta naman kayo dyan, anak? Ang mga bata, kumusta? Maayos ba silang nag-aaral?" "Yung kapihan mo?" Sunod-sunod na tanong ni nanay. Natawa ako rito. Ito namang si nanay masyadong halatang namimiss kami. Palihim naman akong napabuntong hininga sa konklusyong nabuo sa isip ko. Oo nga, matagal-tagal na rin simula noong huli kaming nakabisita sa probinsya dahil sa pagkabisi naming pareho ni Lucas. Kaya siguro ganoon na lang ang pagkamiss ni nanay nang tumawag ako. "Ayos naman po, nay. Namiss ka po ng mga bata kaya panay kwento ito at request na tawagan kayo eh. Kaso si Feli lang ang kasama ko po ngayon, nay. Marami na rin pong mga kaibigan tong dalawa kahit pa nung huling pumasok si Feli sa paaralan." Nakangiting sagot ko rito. Mas lalo lamang napangiti si nanay. "Ganun ba? Magandang balita yan." Sagot niya at maya-maya'y saglit nitong inilagay ang cellphone dahil may bumili sa tindahan. Kaya habang hinihintay si nanay ay sandali kong sinilip si Feli kasamang teacher Jenny niya sa sala. May klase kasi siya ngayon at kakasimula lang nila. Kaya sakto namang hinihintay ko itong niluluto kong merienda para sa kanila. Kaya tinawagan ko na lamang ang account ni Maris dahil nakita ko itong online. Kaya heto't nag-uusap at nagkukumustahan kami ni nanay.
Oh, Althea anak, pasensya na may bumili kasi. Saad ni nanay.